Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome back po sa aking munting channel, ang Secure Healing Island. At so kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyong kalimutan mag-like and comment. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And pakipindot na notification bell para lagi po updated sa tuwing meron pong bagong upload na video. So kumusta po yung lahat mga kapatid, no? Mga kapatid ko dyan spiritual, mga brusis, at sa lahat po ng nanonood po, sa lahat po ng mga spirit warriors dyan, o mga manggagamot, mga combat healer, no? Mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? Kumusta po yung lahat mga kapatid, no? So, medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-upload ng video. Kasi sa kadahilanan na may mga gampanin ako sa aking sarili, no? Sa aking buhay, no? Para sa pang-araw-araw natin, no? Na pamumuhay, no? Hindi lang sa espiritual. Kaya ang pag-usapan po natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa bakit ka hindi pwedeng manggamot, no? Kasi may nag-PM kasi sa akin mga kapatid, at tinatandaan ko lang yung mga PM nila, iniipon ko, at saka yun din yung nilalabas ko dito sa YouTube kung paano ito solusyonan, no? Ano ang dapat gawin, no? Kaya yun ang ina-apply ko po, no? So balik na po tayo, no, sa topic talaga natin na bakit ka hindi pwedeng maging manggagamot, no? Ganito kasi yan mga kapatid. Unang-una mga kapatid, kung hindi ka manggagamot, kung wala sa linya mo ang pagiging isang manggagamot, huwag kang manggamot, no? Huwag ka pong manggamot. Alam niyo po kung bakit, no? Ano ang epekto po sa atin kung nanggagamot po tayo na hindi naman tayo manggagamot, no? Unang-una, delikado po yung sumbalik dyan, no? Alam niyo po yung sumbalik, yung tigal po, yung sakit ng pasyente mo, ginamot mo, lumipat sa iyo. Yun po yung sumbalik, no? Yun po yun. Pangalawa, kaya ba ng oras natin, no? Kung pipilitin mo talaga na maging isang manggagamot kahit hindi ka naman manggagamot, no? Kung ang buhay mo naman ay normal naman, kaya ba ng oras po ninyo, no, nagampanan ang isang pagiging manggagamot, no? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, kung nakikita niyo po yung mga ibang manggagamot, no, na mga legit, yung mga oras niyan, grabe yan. Grabe yung sakripisyo nila. Oh, grabe yung sakripisyo nila. Hapon, umaga, gabi, hating gabi, luluhod po yan, no? Luluhod po yan, no? Hindi lang sa aktwalan na panggagamot, luluhod po yan kada gabi para yung mga pasyente nila gagaling, no, sa tulong ng Ama. O gagaling po. Kaya hindi biro maging isang manggagamot, no? Kasi ang isang responsibilidad mga kapatid ng pagiging isang manggagamot ay manghihirap po, no? Mahirap po. Mahirap po ang responsibilidad kung isa ka ng manggagamot. Alam niyo po kung bakit. Habang buhay mo yan papasanin. O habang buhay hanggang sa mawala po tayo.
Habang buhay mo yan. Tanong ko, kaya nyo po ba? Kung normal naman yung buhay ninyo, nagtatrabaho kayo, may negosyo kayo, may hanap buhay kayo na normal lang. Pero gusto nyo maging manggagamot kasi iniisip nyo gusto nyo makatulong. Tanong dyan, kaya nyo bang i-continue yan? Hanggang sa huling buhay na po natin, no? Hanggang sa managutan tayong hininga, no? Yan po ang tanong dyan. Kasi mga kapatid, pag isa ka na manggagamot, hindi mo na yan pwedeng iluwa, no? Na pag sumubo ka ng kanin, iluluwa mo pag mainit. Hindi mo na yan pwede iluwa, mga kapatid. Kasi unang-una, pag maging isang manggagamot ka na, ngayon tinigilan mo. Ngayon, diba, marami ka ng pinagaling. Marami ka ng mga taong pinagaling sa mga tinamaan ng kulam, mga barang, tigalpo, palipad hangin, o ano pa mang klase ng mga birada ng kalaban. Ikaw ngayon ang kawawa. Diba? Kasi bakit ko po yun nasabi, mga kapatid, na ikaw po yung kawawa. Ikaw yung titirahin ng mga taong na mga mambabarang na nagparusa sa mga taong ginamot mo. Kasi malalaman kasi nila yan, mga kapatid. Malalaman nila na tumigil ka. Malalaman po nila at may panihagan po sila. Alam niyo po yung panihagan? So, sa Bisaya pa meron silang para malaman nila nga tumigil ka na kasi hindi ka na nanggagamot. Yun po yun. Pag malaman nila na tumigil ka na, diyan sila ngayon titira. Titira sila sa'yo. Kasi mga kapatid, kung ilan po yung ginamot natin, kung abot na po yan ng 100, 200 katao, na ang mga sakit ay puro kulam, mga barang, mangingilan lang yung physical, puro lahat spiritual, titira po sila sa atin lahat. Yun lahat, yung 200 ka mangkukulam, titirahin ka niyan. Titirahin ka niyan. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Kasi hadlang ka sa kanila. Kasi sa mga taong ginamot nila, isa kang hadlang. Yun po yun. Kaya napakahirap po. Kaya titirahin kanila. Kung hindi ka man tinablan, halimbawa hindi ka man tinablan, mayroon ka mga pandipinsa ngayon. Pero sa pamilya mo naman tatama yung mga tira nila. Sa pamilya mo naman, o kaya sa mga kamag-anak mo. Yan po yan. Kaya isipin po natin yan. Gaano po yan kahirap, mga kapatid? Napakahirap po yan. Kaya bakit po natin gusto po natin manggamot? Dahil lang ba sa may nakikita natin? May nakikita tayo na maganda pala manggamot. Nakakatulong tayo sa mga tao na may mga karamdaman. Humingi sa tulong. Masarap sa ating pakiramdam na makatulong. Oo, naiintindihan ko po yan, mga kapatid. Masarap po sa ating pakiramdam na nakakatulong po tayo sa taong nangangailangan natin sa ating tulong. Ngunit, isa din yung peligro sa buhay natin kung magkamali tayo sa desisyon natin. Peligro po yan, mga kapatid.
Kasi nang dahil lang sa desisyon natin, imbis normal lang tayo, pumasok tuloy tayo sa mundo ng espiritual. Pumasok tuloy tayo. Dahil lang sa may nakikita tayo sa social media. Napakagaling naman ito. Marami na siyang pinagaling. Sana maging ganito din ako. Sana may kapangyarihan din ako. Isip lang natin yan. Kumbaga parang masarap lang sa ating pakiramdam, no? Na maging ganun tayo. Pero mga kapatid, ito lang yung masasabi ko sa iyo. Yan lang yung una. Masarap sa ating pakiramdam, pero sa huli, delikado ka. Delikado ka. Pag tinigil mo yan. Tinigil mo yan. Yan po yun. Kaya ngayon, pangatlo, no? Kung bakit hindi po tayo pwedeng maging isang manggagamot, no? Pangatlo po, hindi po tayo pwedeng mag-copy ng mga libro o ng mga ng mga ura na nakikita lang natin sa social media, sa Google, sa YouTube, or binigay man ng kaibigan natin. Pagkat yan mga kapatid, delikado din po yan, no? Alam niyo po kung bakit. Hindi mo alam yung binigay sa iyo, no? Kumpara pa talaga yan sa panggagamot. Kasi ngayon mga kapatid, ngayong panahon na ito, kalat na po yung spiritual. Bihira na po yung mga orasyon, yung mga tinatago talaga, yung nilihim lang talaga na hindi pinapalabas. Yung iba, lumabas na yung iba, marami na, kinakapi na yung iba, no? Para ipakala sa social media. Kaya tayo mga tao na talagang kaya tayo gusto po natin maganda ito. Kasi gusto natin manggamot Hindi ito na yung solusyon. No, may orasyon na sa panggagamot. Ganito. May orasyon na sa ganito. May orasyon sa sakit sa ulo, sakit sa tiyan, orasyon sa paano pagalingin yung kinulam. Iniisip na po natin. Kasi nga dahil po yan sa natin, parang fantasy natin ba na maging tayo, may karoon tayo ng kapangyarihan, no? Pero hindi po natin alam na may kapalit po yan, no? Yan po ay mabaliw po tayo, no? Kasi mga kapatid, bawat mga binabahagi sa social media, sa YouTube, sa Google, ay hindi lahat sa panggagamot, no? Kahit pa mayroong nagbigay sa iyo, kahit pa sabihin niya na ito pre, para to sa panggagamot, ito bro, para to sa panggagamot, gamitin mo ito, gagaling yung pasyente na gagamutin mo nito. Ngayon, tanong dyan, alam mo ba kung saan nanggaling yung orasyon na binigay sa iyo? Alam mo ba? Di ba? Hindi mo ngayon alam. Ngayon, once na nabigkas mo yan, pala yan, orasyon pala sa pagpanawag ng mga espiritu masasama o kaya demonyo. Hindi, mapahamak ka tuloy. Imbis na pagsambit mo, pasyente yung gagaling, ikaw na yung mababaliw. O kaya pamilya mo naman na magkasakit. Kaya yun po yung iwasan natin kung bakit hindi po tayo pwede maging isang manggagamot, no?
Yan po, iwasan po natin yan. Kasi delikado po. Kung hindi mo naman kaloob, wag mo na lang pasukin. Wag mo na lang pasukin. Maging isang normal ka na lang. Sapat na po yung may pandipinsa ka sa iyong sarili. Nakakuha ka ba ng pandipinsa sa blessor mo? Sa akin ba? Sapat na po yan. Na igamot mo sa tao. Pwede yan. Igamot mo sa tao, igamot mo sa pamilya mo. Pwede yan. Pero ang maglagay ka ng responsibilidad sa lahat ng taong pupunta sa iyo para gamutin mo, napakahirap po yan. Napakahirap po yan. Pagkat hindi mo naman yan linya. No? Kasi mga kapatid, marami na pong nasumbalikan yan. O nabalikan. Kasi nang gagamot, hindi sapat yung pandipinsa, ngayon tinamaan o hindi naman linya. 'Di ba? O tinamaan. Pero kung gusto niyo po talaga na pasukin niyo po talaga, kung kaya niyo pong pasukin, kung bukal sa loob po ninyo, na hugot bakos talaga, alam niyo po sa Bisaya pa kung hugot bakos, yung higpit sinturon na po talaga, pumasok kayo. May paraan dyan kung paano kayo maging isang manggagamot. No? May paraan dyan. Unang-una, pumunta kayo sa manggagamot. No? Huwag niyo pong hingiin yung mga panalangin o orasyon na para sa panggagamot. Alam niyo po yung gagawin. Sakripisyuhan po ninyo. Magsasakripisyo po kayo tulad po ng pagsakripisyo niya sa nagbigay sa iyo. Yung pupuntahan niyo po yung original na manggagamot, yung legit talaga. Huwag yung ginagaya lang nanggagaya lang din sa iba na para maging manggagamot siya. Huwag po nun. Yung original talaga na pinagkalooban na manggagamot. Yun po yung lapitan po ninyo. Huwag po ninyong hingiin. Magsakripisyo po kayo. Ano po yung sakripisyo? Depende po yan sa ibibigay ng manggagamot po sa inyo. Kung ano yung ipatatahas. Alam niyo po kung bakit. Ano po yung pinakamahirap dyan? Unang-una, magtatahas ka sa sementeryo. Depende yan. Merong 9 na Biyernes, merong 7 Biyernes. Depende yan. Pangalawa, ipatatahas ka sa simbahan. Ngayon, kaya niyo po. Kaya niyo pong panindigan yan. Gugustuhin niyo pa rin ba na maging isang manggagamot? Tatahas ka sa simbahan ng alas 12 ng gabi. Luluhod ka doon para sa mga mga panalangin o orasyon na isa sa ulo mo. Doon mo siya tahasan para maging kaugnay mong espiritu, para yung espiritu na yung binabasa mo kumapit yan sa iyo at yun ang magagamit mo para sa panggagamot. Yun ang sasambitin mo. Oras na bigyan ka. Pangatlo, sa dagat. Pero ang pinakamatindi talaga dyan, yung simbahan talaga kasi dyan po yung dinadala yung mga patay. Kahit nga patay nga at saka bride na kinakasal, dyan pa rin dinadala. Marami nang nangyari dyan, yung mga yung namatay na tas kinakasal pa rin, dyan dinadala. Dyan po dinadala yung mga namatay, dyan po minimisahan. Kaya pinakamatindi po yung pagsusulit kung gusto niyo po talagang pasukin yung pagiging isang manggagamot. Yung simbahan at saka sementeryo. Palakasan po talaga ng loob. Ngayon, pag makalampas ka, yun na. Malalaman mo yan kasi mag-iba na yung pakiramdam mo.
Bibigyan ka ng ano, bibigyan ka ng kuha ng manggagamot na ito na nakapasa ka na, pwede ka nang manggamot. Pwede mo nang gamitin yung mga ura na yan na binigay ko sa iyo. Oh. Kasi mga kapatid, hindi mo yan pwede hingiin. Nahingiin lang yung ura na para panggamot. Oh. Alam mo ba kung anong balik niyan? Sumpa po yan. Ha? Hingiin mo lang na kung hindi mo man tinatahasan, hindi ka nagsakripisyo. Isipin mo kung anong pinagdaanan ng mga manggagamot bago napunta yan sa yung orasyon na yan. Sa panggagamot. Isipin mo kung anong pinagdaanan yan. Napakahirap din. Kasi mismo siya na pinagbigyan, naghirap din siya. Kung paano niya makuha yun. Paano niya mailista yun sa sa notebook, yung mga ura na yan, yung mga pagbigkas sa mga orasyon, pagtawag. Pagtawag. Yun po yun. Mahirap po yan. Alam niyo po mga kapatid, yung isang librita lang sa panggagamot, napakatagal na po nila yan binuo ng isang manggagamot. Napakatagal po nilang binuo yan. Abot po lang yan ilang taon bago po nila mabuo yan. Yung ganito kakapal na librita. Maliit lang po yung librita. Maliit lang. Yung iba nga dyan parang pusporo pero napakakapal ng niyan. Nandun lahat yung mga panggagamot. Nandun lahat. Nandun lahat. Kasi yan yung bulong ng espiritu. Na kung ano yung bulong ng espiritu, yun po yung isusulat nila doon. Yan, ganito yung gamot sa sakit sa tiyan, ganito yung gamot sa sakit sa ulo, ganito yung gamot sa sakit sa paa, ganito yung gamot na para gagaling yung tao na kinulam, binarang, tinigal po, may palipad hangin, ganun. Sa lahat ng paraan na pagiging isang manggagamot, nandun po yun lahat. Kaya hindi po yan basta-basta nila ibibigay, no? Kasi una-una pinoprotektahan kanila mga kapatid, para din po yan sa iyong proteksyon, para hindi ka makuha ng sumpa. Kasi dito mga kapatid, iwan ko lang po kasi may tatay ako dito na isang manggagamot din. Pero yung kasamahan ko, talagang gusto niyang manggamot. Pero wala sa kanyang linya. Ngayon, hiningi niya yung orasyon, alam niyo po, sinabi ng matanda, tinuruan ko siya. Tinahasa naman niya. May pagtahas din na pinagawa yung matanda. Na para maging isa siyang manggagamot. Pero nilunok niya po yung orasyon. Hindi ko lang, pero hindi yan sinabi ng matanda. Yung tatay ko po. Kaya yun ang nangyari sa kanya, nabaliw po siya. Nabaliw po siya. Kasi mga kapatid, pag hindi mo talaga, kasi hindi yan sa'yo eh. Hindi po yan sa'yo, at saka hindi mo yan linya. Kaya bakit ka kikilalanin ng espiritu? No? Kung hindi mo naman linya, hiningi mo lang. Kung mayroon man pong isang tao na nagpapanggap, kasi marami ngayong nagpapanggap lang ng isang manggagamot. Kung mayroon mo pong isang tao na yun na nagbigay sa iyo, na wala man lang pagtatahas, wala man lang pamaraan kung paano yan bigkasin, kung paano yung gamitin yung mga binigay sa iyo, ibig sabihin lang yan, kinopya lang niya yan, o binigyan lang din siya. Yan po yun mga kapatid. Yan po yan. Tsaka proceed na po tayo sa pang-apat, no?
kung bakit hindi tayo pwedeng maging isang manggagamot. Wala tayong oras. Bakit ko po yan nasabi? No? Kasi ang manggagamot, mga kapatid, kung manggagamot ka, kung maging isa kang manggagamot, ituon mo yan sa pagiging isang manggagamot. Kung meron ka mang gagawin na trabaho, kung meron ka mang trabaho na nasa kumpanya ka, busy ka, marami kang ginagawa, maraming tumatawag sa iyo, gugustuhin mo pa rin ba na maging isang manggagamot? Ngayon nasa kumpanya ka, hawak ka ng boss mo. Hawak ka ng boss mo. Nasa kanya yung oras kung paano ka kung anong oras ka lalabas sa trabaho. Nasa kanya, hawak niya yung oras mo. Gugustuhin mo pa rin bang isang manggagamot? Diba, napakahirap po. Napakahirap kasi may trabaho tayo. Ngayon nasa ano na tayo na halimbawa naging manggagamot ka na. May trabaho tayo. Hindi mo yan kayang pagsabayin. O hindi mo yan kayang pagsabayin. Hindi mo yan kayang pagsabayin. Ako nga, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo nung andun pa ako sa Manila, kumakasa ako ng gamit. Kumakasa ako ng gamit, nag-spiritual ako. At saka nanggagamot din po ako. Pag may emergency na po talaga. Hindi ko nga po kaya. Nakakapagkasa ako ng gamit. Pero yung mga tao ko, minsan yung iba, napabayaan ko na. Hindi ko na natututukan. Kasi hawak nila yung oras ko. Alam nyo naman po yan, no? Sa mga nakikita sa akin, na andun ako sa Manila, nagtatrabaho ako. Ngayon ay, friends nila ako sa FB. Alam nila yung buhay ko, alam nila yung pinagdaanan ko. Hindi ko nga po kaya. Kahit pilitin ko. Kahit ganito yun. Ganito yung oras ako. Para ako lumuhod. Hindi ko nga magawa kasi nasa trabaho ako. Kaya yung iniisip ko na lang, yung isip ko, nanalangin. Na kung sino man yung humahawak ng gamit ko, sa oras ng kagipitan at kapahamakan, maliligtas po sila. Pinapanalangin ko na sa panggitan ng isip ko. Habang nagtatayo ako, hindi ko magawang lumuhod sa oras na yun kasi nasa trabaho ako. Nakakapag lang ako, nasikaso ko lang yung mga tao na nangangailangan sa akin, lalo na sa mga pandipinsa ko, lalo sa mga kumukuha ng pandipinsa ko. Sa tuwing break time ko, o kaya wala akong pasok, yun lang, naasikaso ko po sila. Kaya yun po, isa pong yan, napakahirap po. Napakahirap po. Kaya wag po natin pasukin ang isang mga gamot kung normal ka naman na namuhay dito sa mundong ito. May trabaho ka, may pamilya ka, may responsibilidad ka sa pamilya mo. Wag po natin pasukin yan. Kung may pandipinsa po tayo, yun na lang po ang gamitin natin para sa pamilya natin at sa sarili natin. Sapat na po yan. Wag mong pasukin yung pagiging isang manggagamot. Sapat na po yan. Kasi napakahirap na responsibilidad niyan. Hindi po yan biro. Hindi po yan biro.
pwede ka pang magkasakit niyan. Sumpa pa sa pamilya mo. O kaya yung pamilya mo, ngayon pagtigil mo, tulad po na sabi ko kanina, tumigil ka. Ngayon may pandipinsa ka kasi isa kang manggagamot. Tumigil ka lang. Yung pamilya mo tinamaan. O kaya yung mga kamag-anak mo na importante sa iyo, tinamaan yon. Di. Sino ngayon ang sisisihin mo yung sarili mo. Imbes kasi normal ka, pumasok ka na maging isang manggagamot. Sisihin mo yun, yung sarili mo. Kaya hindi po biro. Kasi once na pumasok ka ng isang manggagamot, putulin mo kung anong kailangan mong putulin. Yung yung gamay mo lang. May negosyo ka, hawak mo yung oras mo. Kaya mo siyang dalhin kung gusto mo talaga na maging isang manggagamot. Yung kaya mo siya dalhin sa oras mo at sa araw mo. Kasi ako nga mga kapatid, nagkakasa ako ng gamit. Pagkagabi, lumuluhod ako. Umaga, lumuluhod ako para sa nasasakupan ko. Para po sa ikakaligtas po nila. Naghahanap ako ng mga lunas sa mga sakit. Sa kabundukan, naghahanap ako ng mga iba't ibang kahoy upang lunasan po yung mga sakit ng tao na nangangailangan sa akin ng tulong, na nangangailangan sa akin ng pandipinsa. Kaya gamay ko po siya, no? Gamay ko po siya. May negosyo ako mga kapatid. May ako, may hanap buhay din po ako. Sa pang-araw-araw. Nagbibinta ako ng tinapay, nagdi-deliver ako ng mga snack. Yun po yung pang-araw-araw ko. Pero gamay ko siya kasi hawak ko yung oras ko. Nasa akin yung oras. Nasa akin yung pagpapasya. Kaya handle ko po. Kaya yun. Yun lang naman yung Kaya yun po yung pagtatrabaho ko sa Maynila. Experience lang po yun. Experience na po yun. Kasi gusto kong maranasan na maging isang empleyado din. Gusto ko po yung maranasan. At makita ko po yung Maynila. Kasi masasabi po ko sa inyo ng totoo, first time ko po noon na pumunta ng Maynila. Tsaka tumagal ako na doon ng mga 1 taon mahigit. Yun, kung babalik man ako doon, pero pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan ko pa. Kasi iniisip ko din yung tungkulin ko. Yung tungkulin ko yung importante kasi nakapasan na po yan sa akin mga kapatid. Nakapasan na po yan sa akin. Marami na pong tao ang nagtiwala sa aking mga gamit. Kaya bakit ko po sila bibitawan? Bakit ko po sila bibitawan? Kasi hindi biro mga kapatid. Kakalabanin ka ng pagod, puyat, antok. Yan po yung kalaban mo. Kung gusto mo talagang maging isang manggagamot o gusto mo talagang maging isang kasador, kakalabanin mo yan. Haharapin mo yan. Kaya mahirap po yan mga kapatid. Kaya basta normal ka lang, mag-stay ka lang. Huwag kang gumaya sa iba. Na kung anong nakikita mo sa iba sa social media, napakagaling naman niya. Wag mo yung gayahin kasi linya na po yan, linya po nila yan.
Palad po nila yan na maging isa po silang manggagamot. Palad po nila yan. Kapalaran nila yan na tumulong talaga, ginawa silang instrumento sa Diyos na yun ang misyon nila dito sa mundong ito, na sila ay isang manggagamot. Yun ang misyon nila. Kaya yun. Kaya alam niyo po alam niyo na po yung kapamaraan, no? Kung gusto niyo po talagang isang manggagamot, maging isa kayong manggagamot. Pumunta kayo sa sa isang blisor na manggagamot. Sa manggagamot ka. Kung gusto mo talaga maging isang manggagamot, pumunta ka sa manggagamot, huwag mong hingiin. Kung hindi, magpaalam ka sa kanya, tatahasan mo. Kung hindi pa niya ibigay sa iyo, magantay ka. Kasi kung hindi mo talaga linya yan, mga kapatid, huwag mong pilitin, huwag mong sagarin. Kasi mahirap yan. Kasi kung hindi kayo maging ganon, baka maglalakad na lang kayo sa daan na bigla na lang tatawa, o kaya magkakasakit kayo, o kaya yung pamilya nyo madapuan na sumpa. Huwag nyo lang pong subukan kung hindi nyo po kaya. Kaya yun lamang po, mga kapatid, no? Sana po ay marami po kayong natutunan sa gabing ito. Alam ko pong madalas lang po ako makapag-upload ng video, pero pag nag-upload po ako, may matutunan po talaga kayo na isang aral na pang-spiritual na pinaka-importante talaga. Yun po yun, mga kapatid, no? Maraming salamat po, mga kapatid, no? Sana po itapusin po niyo yung video para po maunawaan po ninyo, no? Tapusin po ninyo at mag-subscribe po kayo. Yun, maligaya na po ako. Mag-subscribe po kayo, mag-comment po kayo. Kung ano po yung i-comment nyo, mag-comment po kayo. Mag-comment kayo. Kung ano po yung itatopic pa natin sa susunod, pwede kayo mag-comment. Pwede nyo po sa akin itanong. Sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya, ayon sa kanyang kalooban. So maraming salamat, mga kapatid, no? Sa inyong pakikinig, sa inyong oras, at sa inyong pagtitiwala sa akin, lalong-lalo na po sa inyong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Maraming salamat po. And Yahweh bless us po sa ating lahat. Mahal ko po kayo.